ko. Pahinga ko ngayon, guys. Oo. Biglang nagpasabog to si Tigonggong ng kabubuhan na naman niya. Ala-ala, tibang. No, actually, hindi kabubuhan to. Actually, hindi siya kabubuhan. This is really a demolition job. As in, wala nang ano eh, wala nang ibang description pa na pwede mong sabihin dito sa sinabi ni Digonggong kung hindi an outright lie just to discredit the Marcos administration pagdating sa budget o pagdating sa governance. It is what it is, mga kakotsero. Wala na akong pwede pang sabihin dito. My goodness! Oh my goodness! Digonggong! Gunggong ka talaga. Tigas ng mukha talaga. Ibang level. Alam niyo, mga kotsero, sanay naman ako nagsisinungaling si Digong eh. So hindi na ako nagulat. Hindi na ako nagulat na ginawa ito ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi na ako nagulat na ginawa ito ng mga kaalyado niya. Hindi na ako nagulat dahil sinungaling po talaga si Digong at yung mga cohorts niya. Pati itong si Vic Rodriguez. Sinungaling po talaga sila. Pero I never thought that they would think that the Filipinos are stupid na maniniwala sa kanila. Kasi ganito ho yung assumption ng kanilang pinagagawa eh. Yun ho yung mindset nito eh. Iniisip nila na sobrang tanga ng mga Pilipino na papaniwalaan sila sa kalokohan na to. Seriously. Seriously. This is an insult to every Filipino. Lalo na yung mga DDS. Kayo mga DDS, mainsulto kayo sa ginawa na ito ni Digong. Mainsulto ho kayo kasi ginawa ho kayong lantarang tanga. Yung mga DDS bubulagers, wala na ho ako masasabi doon kasi alam naman natin kung bakit sila sumusuporta. May ulterior motive sila kung bakit nila sinususugan yung sinabi ni Digong. Well, regardless of whether it is money or influence or what have you, or just insanity of supporting someone who is an outright liar. Sinungaling ho, mga kotsero. Sinungaling ho. Dapat talaga madisbarto si Rodrigo Duterte. Kasi siya ang punot dulo ng ng sinungalingan na to. Oo. I'm sure nabalitaan niyo na ho ito sa mga ibang vloggers. I'm sure. Oo, nabalitaan niyo na ho ito. Pero mga kotsero, Diyos ko, medyo talagang ibang level eh. Nakakagigil, guys. Oo, nakakagigil. Puntahan natin yung balita. Ito sabi, FPRRD sa 2025 national budget, there's something terribly wrong. Ay, may terribly wrong daw, mga kotsero. Nagbigay ng reaksyon si dating Pangulo Rodrigo Duterte kaugnay sa national budget ngayong 2025, sabi niya. Sabi ng balita pala. Sa latest episode ng Basta Dabawenyo nitong Sabado, sinabi ni Duterte na tila may nakikita raw siya ang mali sa budget ng bansa ngayong taon. For sure, sa exact standard ng ating batas, lalo na money appropriations, must appear true and correct value. What would be the application for public money? Pagka ganon, there's something terribly wrong. Okay. Context. Konteksto, mga kotsero. Tama po yung sinabi ni Digong. Okay? Sa atin po kasi sa atin po nga jurisprudence, pagdating po sa general appropriations, or yung budget po ng Pilipinas, hindi ho pwede ng blanco. Oo. Hindi ho pwede ng blanco. Dapat ho doon, mga kotsero, may line item. At merong amount yung line item. Bawal ho yung blanco. Hindi rin ho pwede yung generic unless it is unprogrammed funds, contingency funds, and another one. I forget the other one. So even if it is unprogrammed funds, so for example, unprogrammed funds, kasi unprogrammed funds for mga projects na hindi mo ine-expect. Or mga expenses pala within the department na biglaan. So ganun ho kasi kastrikto yung GAA. Ngayon, mga kotsero, ano ho yung propaganda nila? Ito. Na yung GAA, take note ha, na yung GAA ay invalid. Bakit? Dahil may blanco yung BICAM report. Okay. Ulitin natin ha. Ito. For everyone's context ha. Ito ho yung sinasabi nila o yung kanilang ina-assert. Okay. Yung GAA ay illegal. Yung batas tungkol sa ating budget ay illegal dahil yung pinagbasihan noon na BICAM report ay may mga blanco.
Panoorin natin yung video mga kutsero para maintindihan nyo yung buong konteksto. Ito yung parte ng video na sinabi kahapon. Ito yung related sa GAA. With all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At Okay. bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. Okay. In other words, apektado yung ating GAA because Oops, sorry. BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Madami kulang na blanco. Yun. Marami ng kulang na blanco. So the assertion is this. Yung GAA, yung ating General Appropriations Act, yung batas tungkol sa ating budget ay illegal because yung pinanggalingan niya na BICAM report ay incomplete. Babigyan ko kayong sample. Yan, may mga blanco. Ayan, National Irrigation Agency, NIA, walang budget, walang nakablanco. PCA, Philippine Coconut Authority yata yan. Blanco, walang laman. Small Scale Irrigation Projects, walang laman na amount, blanco, blanco. Ayan, Seed Buffer Stocks, blanco. Agricultural Machineries, blanco, blanco rin yung sa taas. Ayan, diba? So, illegal because of that. Yun yung sinasabi nila. Yun yung sinasabi ni Digong, yun yung sinasabi ni Congressman Ungab. Yes, Congressman Ungab. Yun yung sinasabi niya. Okay. So, tuloy natin yung video. Tuloy natin. Oo, kasi lumalabas lalo ang kawalangyaan nitong Rodrigo Duterte na to. Tuloy natin. That can be shown in the BICAM report at firmado. So, yun ang aking nakikita na findings. Thank you, Congressman. So just before we get the insights of President Duterte, just to refresh the timeline, this bicameral report was signed and ratified last December 11. Yes, December 11, ang final meeting nila ng Bicameral Conference Committee report Okay. na pinirmahan ng members. And on the same day, December 11, the 222 pages Bicameral Conference Committee report was ratified by the Senate and the House. So both houses ratified it, and the enrolled bill was signed by the President December 30, 2024. So correct me if I'm wrong, but especially for those Filipinos na to put this na maintindihan nila, simply sir. Sige. Kumbaga, there's this document, this BICAM report, na pinirmahan na may mga blanco pa na items. Yes, makikita ito. Nandito sa, ito yung copy ng, total copy ng Bicameral Conference Committee report. Nandito yung 222 pages. May mga vacant pages. I really don't know kung paano lumabas na may figure na pagdating sa GAA. Okay. Thank you po. Okay. So, sinasabi ni Congressman Ungab, yung sa BICAM report daw, ay may problema sa, tao dito? May problema pagdating sa sa laman ng document. Kasi may mga blanco daw, sabi niya. So, dahil may blanco, illegal na yon. Oo. At hindi raw niya alam kung paano nalagyan sa sa GAA. Hindi raw niya alam paano nalagyan sa GAA. Pero sa BICAM report daw, may blanco. Okay. Sige. Putakan natin sinabi ni Digong. Mamaya natin bibirahin yan isa-isa. Putakan natin sinabi ni Digong. President sir, what's your comment on this particular issue? Well, it falls short sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mo, what will be the application for the money for public money. Okay. So sinabi ni Digong dito na ang batas daw should reflect the true and correct value or the absolute value. Tama naman yun. Tama yun, mga kutsero. Tama yun, ha? Nandoon ho yun sa ating General Appropriations Act.
At nasa constitution din po natin yan. At nasa jurisprudence din po yan ng ating ng ating justice system. Na yun dapat yung true and accurate value or amount ay nakalista doon sa General Appropriations Act. Okay? So tama po yun. Tuloy natin. money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Okay. Kung nasa Kita. batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka Okay. Balik natin. Anong sinabi niya? Kapag lumabas yung batas, kailangan reflected na yung true and correct value. Ulitin natin ha. before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, lumusot. Matter of fact, I would say, wrong. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung may mga blankong lumusot, that is an invalid legislation. Ibig sabihin, invalid yung law kapag may mga blankong lumusot. Okay. Sige. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, Mga kutsero, balang kasi natin yung sinabi ni Digong kasi self-defeating yung propaganda nila eh. Ang sinabi ni Digong, si Digong mismo nagsabi, pag lumabas yan na batas at may mga blanco, it can be filled up before or after. Blank check nga naman. Tama ako si Digong doon. Tama ako si Digong doon. Mamaya tutuloy natin. Okay, tuloy na natin. pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming See? out Tama si Digong. prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. Sige, tuloy mo, Digong. Magdrama ka. Not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, mag-read out the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. Right. You do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. Correct. That's not And allowed by that law. budget is already, I would like to Ano? remind Congress. Naputol ah. Ito yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check yun dyan, o sige, bahala naman ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all
Ano? Tagal? by all commandments of the law, Commandments. that cannot be valid. Commandments. Invalid, unenforceable. Diyos yan. And kung i-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. Okay. And kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Eh, ganun lang naman, pinagsasayang ito mga kumang na to. Huwag na kayo magbayad ng buwis, ha? Sabi. Sinabi niya yan. Kung ganyan din lang naman daw, ay huwag na kayo magbayad ng buwis, sabi ni Digong. Oo. Diba? Kung sino man, they have to give us the explanation, etc., etc. Eh kung ganun lang, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Eh kung ganun lang, pinagsasayang ng kumag na ito. Puro cheque na blanco and they try to pass it a law. They are free to choose the amount they want to place. Yun ang sinabi ni Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, itong si Dugong gumagawa ng kalokohan. Gusto pa niya idamay sa bayan ng Pilipino. Eh. Number one, that's illegal. Hindi mo pwedeng hindi ka magbayad ng buwis. Siya ba yung makukulong pag hindi kayo nagbayad ng buwis? Hindi Digong ba yung makukulong? Hindi. Oo. Ang sasabihin sa inyo ng BIR, ba't kayo nakinig kay Digong? BIR ba siya? Para hindi kayo magbayad, para payagan kayo, utusan kayo na hindi magbayad ng buwis. BIR ba siya? Hindi. Yari kayo. Oo. Pero balikan natin sinabi ni Digong. Balikan natin. Ang sabi kasi ni Digong, eto. As a matter of fact, kung may blanco yan, dumusot, sabihin, may blanco dun sa BICAM report, tapos lumusot, kung sa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after. Yun yung terribly wrong. Something is terribly wrong at terribly wrong. Terribly wrong kapag blanco yung nasa batas. Kapag blanco yung nasa batas, ha? Si Digong ang nagsabi niyan. O, mga DDS, makinig kayo. Si Digong ang nagsabi nito. Kapag blanco-blanco yung nasa batas, ibig sabihin yung General Appropriations Act, the law that was signed as the 2025 national budget, kapag blanco-blanco doon, invalid. Correct. Yun sabi ni Digong eh. Mga DDS, makinig kayo ha. Eto. Pupuntahan ngayon natin yung provisions. Unahin natin to. Yan. Kasi ang karamihan ng mga pinakita nila sa Department of Agriculture. Yan. Amendments to special provisions. Ayan. No? Department of Agriculture yan. NIA, tsaka PCA, Philippine Coconut Authority. Oo. Tingnan natin. Blanco nga ba sa GAA? Blanco nga ba sa batas? Okay. Tingnan natin kung blanco. Ito yung GAA. Ayan, no? General Appropriations Act Fiscal Year 2025. Malinaw ha. Ito yung General Appropriations Act. Ito yung batas. Butahan natin yun. Tingnan natin kung blanco. Blanco? Blanco? Aning intriga ka, Digong. Pakawalang niya mo. Blanco? Hindi. Baliw lang maniniwala. Seryoso, baliw lang maniniwala kay Digong dyan sa pasabog na lang yan. Hindi blanco. Hindi yan blanco. Isa pa. Baka sabihin, tsamba. Tsamba lang yan, Jared. Tsamba lang yan. Puntahan natin to. Department of Agriculture. Ito yung sa BICAM, yung pinagkakalat nila. Kinuha ko to sa Facebook page mismo ni Baste Duterte. Yan, may mga pirma pa yan. Department of Agriculture. Small scale irrigation projects. Small scale irrigation projects, blanco. Tapos nakasulat dito sa taas, 1,476,404,000. Tapos may blanco. Kasi ang ano dyan, and replaced with. Wala namang i-replace. So, binlanko nila. Okay. Blanco yan, ha? The amount of blank appropriated therein. Okay. Ito yung sa BICAM. Ano yung nasa batas? Tingnan natin. Kasi malinaw yung sinabi ni Digong Balikan natin, ha? Kung sa batas na yan, lumabas yan na blanco-blanco, anong sabi? Something is terribly wrong. Puntahan ngayon natin yung batas. Kasi, maarte ka, Rodrigo Duterte.
Mm. Small scale irrigation projects. Ayan na, malinaw small scale irrigation projects. The amount of 1,026,404,000. Blanco, appropriated herein. Blanco, Rodrigo Duterte, Congressman Ungab, Blanco, hindi. May line item appropriation ko, ang linaw-linaw. Blanco, Vic Rodriguez, hindi. Ang linaw niya, no? 1,026,404,000. Appropriated herein. Hindi siya Blanco. Si Digong din pala. Si Digong din pala ang dudurog sa ano nila, propaganda nila. Nakakaya maging DDS no, in this day and age. Nakakayang sumuporta kay Rodrigo Duterte in this day and age. Legit. Sinungaling si Digong. Sobrang sinungaling. Come again, sir. You are lying.